Hello guys, welcome back to my channel. It's Ruby Mariduki for today's video. Ito yung part 2 ng kwentuhan vlog. So nag-part 2 ako kasi hindi ko talaga expect na may part 2 pa na talaga kasi may mga nagtatanong din sa yan. So sasagutin natin ang kanyang katanungan. So syempre privacy pa rin. And yan. So may mga part 2 pa tayo i-share kasi hindi ko talaga expect na may part 2. Diba? So idinagdag ko na lang to bilang part 2. So let's go! So ngayon guys is merong curious sa na-vlog ko about yung kwentuhan vlog. So meron silang medyo alam sa buhay ko. So napapatanong sila. So ano daw ang pinakamasakit? Ghosting or pagpapalaya? So sabi ko hindi ko sana ito sagutin sa vlog. So sabi niya sagutan ko daw ito sa vlog kasi yung katanungan niya gusto din niya marinig sa pag-vlog. So syempre sasagutin natin yan kung ano daw ang masakit sabi naranasan ko daw is pagpapalaya or ginosting. Kasi gusto niya marinig yung galing mismo sa akin. Yung questioning kasi curious siya talaga sa akin kasi first time niya nalaman na ghosting ako. So syempre gusto niya marinig kung ano daw yung masakit, ghosting o pagpapalaya. Hindi ko sana ito sagutin yung mga ganito, ganyan. Kasi ganyan. Tapos sabi niya gusto daw niyang marinig galing sa akin kung ano ba daw yung masakit, ghosting or pagpapalaya. So, based of my experiences, ang ghosting kasi para sa akin, diba sinabi ko na sa vlog ko na ang ghosting sa akin hindi naman ako seryoso, tapos hindi naman kasi ako kanang mature sa relationship noon, grade din ako, diba ko nito na sa kwentuhan vlog. So, syempre, para sa akin, masakit siya, pero hindi yung talaga kasi syempre hindi ka naman seryoso, hindi ba? Syempre, ang masakit yung pagpapalaya, syempre. Kasi diba, 1 year lang yung, kahit 1 year lang yung ghosting, pero masakit pa rin sa akin yun, pero ang mas masakit yung pagpapalaya, mas masakit yung pagpapalaya kasi ang pagpapalaya kasi para sa akin yung mahal mo pa ang isang tao pero pinalaya mo na, di ba? So, ang masakit kasi na ilang months pa lang pinalit ka niya sa iba, di ba? Yun yung masakit na naranasan ko ang pagpapalaya, di ba? So nung panahon kasi nung pagpapalaya ko is hindi ko talaga naranasan talaga nung pagpapalaya nung ginawa ko yun. So naranasan ko na kung paano ang pakiramdam ko paano mo pinalaya yung tao kahit mahal mo pa, di ba? Sobrang sakit pala talaga siya, like hindi mo gustong palayain yung tao dahil mahal mo pero siya na nga yung bumitaw, so di ba? So ikaw na lang ang nagpapalaya para sa kanya, di ba? Yun pala yung masakit na naranasan kong pagpapalaya kasi nga kumbaga easy lang sa kanya napalitan ka pero ikaw naghihil-hil pa, di ba? Yun yung masakit sa akin. Yung tinanong kasi ako nung panahon na yun na ano daw kumusta daw ganyan, di ba? Naghihil ka pa lang, di ba? Sobrang fresh pa rin sa akin yung mga kaya hindi ko naman masaya ko ng mga babanggitin yung mga ganung bagay. Kasi happy and content din ako ano man ako ngayon, ano man ano sa akin ngayon. So syempre, napapanood din naman siya dito sa mga vlogs ko, di ba? Kasama ko siya sa pag-vlog ko. So noong una kasi hindi ko sana to i-share kasi sa Facebook naman alam na nila. So hindi ko sana dito sa YouTube kasi syempre na-post ko naman sa Facebook ko noong mga panahon na yun. So alam mo nila yun. So dito sa YouTube matagal ko talaga siyang sinali sa pag-vlog. Kasi syempre may surprise kahit alam na nila doon sa Facebook ko, nagpo-post ako ganyan. So nung pinost ko na rin dito, di ba? So content din ako anong meron ako ngayon. At isa past na yun. At syempre is a part of our life. So yun na. So another na po tayo kwentuhan. So tapos yung nasagot ko at iba naman to. So about to sa hindi ako umiinom ng wine. Di ba nasabi ko na sa mga vlog ko hindi ako umiinom. Kasi gusto ko itong i-share kasi nga sinasabihan ako sa KG daw ako. Hindi daw ako nasali sa ganyan nila. So gusto kong i-share ito kasi syempre hindi talaga maiwasan na i-invite ka ng mga ganun. So syempre gusto kong isa mga nangyayari. So syempre sabi ko na sa vlog na di ba hindi ako uminom ng wine kasi ganito ganyan. Tapos first time ko in my entire life charot na sinama ako sa mga ganyan. Kasi nag-decline talaga ako kasi syempre hindi naman kasi ako uminom so nag-decline ako. So hindi ko pa talaga ito nasasabi sa aking pag-vlog. So first time kong in-invite ng mga ganyan kasi ayaw ko talaga na inom ng wine. Since birth hindi talaga ako uminom ng wine. Tapos first time kong in-invite, so, hindi ko pa ito sinabi sa mga vlog ko. So in-invite ako ng uminom na sila ng wine. Sabi ko hindi naman kasi talaga ako uminom ng wine. So syempre wala akong no choice. O sumama ako pero hindi pa naman. So sumama ako doon. Nung nag-uminom na sila, nag-start na sila, ganyan, nagkumakas na sila. Alam nyo anong ginawa ko? Naka-cellphone lang, sa gilid. Diba? Sinabihan ako na KG daw ako. Anong KG doon? Sinabi ko naman sa kanila na itong na hindi ako umiinom. So sinabihan talaga ako ng KJ. So syempre, na hindi daw ako kasi nagsi-cellphone lang ako habang sila umiinom sila. So wala naman din akong choice na sumama, diba? Pero sinabi ko sa kanila at inintindi ko sa kanila na hindi ako umiinom. Pero sinama pa rin nila ako. So first time kong gumanon, sinasama ako. Actually nakatay naman ako pero sa iban kasi ito kasi nung natin umiinom yung mga ate ko, sinasama nila ako. Pero kasi kasama yung mga ate ko. Kasi alam naman na hindi ako. Ito kasi ako lang tapos yung mga kakilala ko yung sinama ako, wala yung ate ko, ganyan. So first time ko, inintindi ko naman yun sa kanila kung bakit hindi. Tapos hindi talaga sila naniwala kung bakit ganyan yung dahilan ko. Ang dahilan ko kasi kaya ako hindi umiinom. Kasi bata pala ako nakikita ko na yung parents ko na umiinom sila, nagsasayawan sila, ganyan, di ba sa gilid na ako. Kwento ko na to sa mga vlog ko kung bakit hindi nakikita ko sila umiinom. Tapos karaoke, ganyan. Di ba nakikita ko na, lagi ko kasama si mama, nagsusuka siya. O di ba nakikita ko na talaga ang lahat. So kaya choice ko to. Choice kung hindi ako umiinom ng wine. At choice ko to ang lahat. At walang dyan ang mga parents ko. Halos lahat sila. Siyempre, sarili ko tong choice. Kasi nga, hindi ako sinabi na mama, uminom ka kahit 18 ka niya, hindi. Dahil choice ko to. Ako ang pumili nito. At hindi nila ako pinipilit kung ano man yung desisyon ko. Siyempre, ako ang may desisyon nito. Sinabihan ako na KG, ganyan. So, ikaw lang naman ang hindi inom-inom, ganyan. So, siyempre, nakikita ko rin sila kung paano sila nag-inuman dyan. So, siyempre, pinabihan ako ng KG. So, hindi nila maintindihan kung bakit ganun ang dahilan ko na lagi ko nakikita yung parents ko. Hindi kasi nila naiintindihan siya. Hindi ako naniniwala na yan yung desisyon mo. Yan yung ano mo. Kaya ka hindi inom. Kasi, siyempre, nakikita ko na kasi yun. So, ako din ang may choice nito. At, siyempre, walang
sila mga parents ko, kapatid ko. So, syempre ako lang ang mas pumili sa sarili ko. Gusto ko kasi na hindi ko yun mararanasan. So, depende rin kasi sa choice ng tao. Iba-iba kasi tayo ng choices mo. Ikaw, umiinom ba? Wala rin naman ako magagawa sa'yo kasi iba-iba naman tayo ng decision sa buhay, di ba? So, i-clear out ko to kasi nga, sinabihan ko ng mga ganun, na mga bagay, KJ, ganyan, hindi siya umiinom. So, syempre, kaya nga ayaw ko na sumama. Yun lang yung una at hindi na talaga gusto sama kasi sinabihan ako. Para wala nang mga sinasabi, para wala nang magsasabi sa akin na KJ ako, okay? So, yan, ang mga i-share ko kasi sinabihan ako ng mga ganyang bagay, di ba? Ayun na topic, so when I was a child, so first, yung mga nasasabi ko dito sa vlog, yung mga napapanood ko before na mga sinasabi ko tungkol sa buhay ko is yung mga katotohanan. So hindi naman overall na sinasabi ko lahat. Yun na, kahit naririnig na ganyan ako before, pinuli ako, mas marami ako pinagdaanan, so hindi naman kasi full detail talaga. Yung mga naranasan ko lang yung mga hardship siya, yung mga pinagdaanan ko. Kasi overall hindi ko na may kwento yung full detail. Yun yung mga struggle na pinagdaanan ko, ganyan, binuli ako, ganyan. So actually okay na ako ngayon sa pangbubuli sa akin. Simula nung in-upload ko to video na yun sa, nakalimutan ko, hindi ko na kasi na ano, kung mga na-vlog ko na pambubuli ako, tapos nag-forgiveness ako, yung mga panahon na yun is, hindi pa na siya madali na kahit sinasabi mo yun na nag-forgive ka sa mga taong nambubuli sa iyo. So hindi pala siya ganun kadali kahit na sinabi ko sa pag-vlog ko nag-forgive na ako, ganyan. So hindi pala ganun kadali kahit na sinabi ko yun. Pero paunti-unti rin pala na fully nagpapatawad ako, kaya okay na ako. Pagkatapos ko nag-forgive na yun, pinaka months or ano, na okay na ako. Okay, tinanggap ko na ang lahat, nag-forgive na ako, tapos okay na yun. Nung sinabi ko yung part na yun ng pagbubuli sa akin, nag-forgive ako, okay na ako. Para full recovered. Kasi hindi siya madali ha. Nung sinabi ko noon na ganung bagay, hindi talaga siya madali para sa akin. So meron pa siyang ano na 100%. Sinabi ba sabi ka na nag-forgive ka. So parang nasa ano pa yun, hindi pa 100% na okay ako noon. So nung ilang months pagkatapos ko sinabi about ng forgiveness, ilang months pa lang, nasabi ko sa sarili na fully healed na ako, parang tinanggap ko ng lahat or nag-forgive ako. Ganyan, so syempre. So ito naman nung bata pa yun ako, hindi lang naman bullying or ano ang mga pinagdadaanan ko, meron pa, di ba? Kaya meron pa talaga yan. Mga hardship ko lang yung mga pinagdadaanan sa struggle sa nung kabataan ko, ganyan ito talaga. Ito yung struggle na pinagdaanan ko, grade 7 ako ito ha. Gusto kong i-share ito kasi hindi pala talaga madali na yung ugat sa utok ko. Actually, yung ugat kasi yung utok ko, ikwento ko sa inyo, di ba mayroon tayong ugat dito sa utok kasi konektado siya sa brain cells natin, di ba? So, syempre lahat naman ng katawan natin meron talagang ugat, may pulso or ganito, ganyan. So ito yung pinagdadaan ko. Actually, merong iba na hindi ko alam kung meron din nakaranas nito, di ba? So i-share ko to dahil naranasan ko itong struggle na ito. So akala ko nga ang tagal na maging okay ako, di ba? Kasi sobrang sakit talaga ng mga panahon na yun, pero naranasan at nalampasan ko din. So actually, di ba bagong lipat kami dito sa city when I was grade 7, di ba? Bagong lipat kami dito sa city. So na permanente na talaga sa city. So bagong lipat kami. So yung bahay na tinulugan namin, di ba, is syempre mama ng papa ko, sa kanila yun. Syempre, yung nilulutuan kasi namin nasa labas. Nasa labas ang nilulutuan namin. So hindi pa gasol kasi hindi bago pa lang naman kami na pagkatapos namin sa bukid, sa city na naman kami. So hindi wala kaming gasol. So kahoy lang, ganyan. So syempre kung ano yung napapanood dito sa mga vlog ko, yung kahoy, di ba? Yun. Nung time na yun kasi nagluluto ako. Nung pagtaas ko ng ulo ko, nasugatan yung ugat ng utak ko. So, syempre naranasan ko to, kaya i-share ko na, na-realize ko na mahalaga pala talaga. Syempre ugat natin yan dito sa utak. Dito siya, hindi ko na maanuhan. Basta nandito siya, may ugat ako dito. Yeah, parang nasugatan ako kasi nga kahoy yun na ano siya, talagang matalim siya na kahoy kasi ano yun. So nasugatan ako. Sobrang sakit kasi ugat. Tapos di ba utak natin, so konektado talaga siya. So kailangan pala talaga tayong mag-iingat din pala. So syempre nung nasugatan yung ugat ng utak ko, syempre may pulso yan, di ba? Sobrang sakit. Yung heart natin may pulso, di ba? May ugat din tayo dito. May pulso rin. Sobrang sakit ng pulso ko. Dito mismo. Kasi naghihilay kasi matagal, nag-reserve ako noon. Tapos nasugatan ako. Tapos sobrang sakit. So syempre, thankful ako nung panahon na yun kasi hindi pa ako nag-aaral. Kasi once na nangyari tapos nag-aaral ako, lagi akong absent sa pag-aaral. Baka kasi syempre naalala ko parang siguro bakasyon yun. Hindi ko pero hindi pa talaga ako nag-aaral ng mga panahon na yun. Basta yun yung mga nangyayari na yun. So minsan hindi ako makatayo sa sobrang sakit kasi noong una kasi half day talaga siya, kanina unang nasugatan siya. Mga ilang day sobrang sakit na siya. Na para bang physically and mentally hindi ko na kaya so, sobrang sakit ng ugat ko. Like, syempre, pinabili ko yung mga ate ko ng ice, nilalagyan ko yung sugat dito. Kahit maliit lang yung sugat natin kasi nagpaganyan man yan siya. Hindi pala din siya, din safe. So, kailangan maging tayo na. Syempre, mahalaga rin yung ugat sa utak pala natin, di ba? So, syempre, ng mga panahon na iyon, sobrang hindi ako makatayo. Tapos, nandun ako naghihiga sa semento. Syempre, umiyak kasi, syempre, sobrang sakit. Kasi, parang i-compare ko siya sa sakit ngayon at saka before. Kung masakit yung ngipin natin, konektado ng brain natin, mas masakit pa yun kaysa sa pinagdadaan ko. Kung minsan masakit yung ngipin ko, konektado sa utak natin, mas masakit pa yung ugat na yun kaysa sa ngipin ko. Kasi konektado sa brain ng ngipin, yung ugat sa utak, mas masakit pa talaga siya kaysa sa ngipin na mas masakit. So sabi ko, dati hindi na ako makatayo, nilalagyan ko siya ng ice dito sa ugat ko kasi hindi ko na kaya talaga. Mentally at physically kasi may pulso tayo sa ugat. So hindi siya madali na mag-cure, malunasan. Cure, di ba? Kasi ilang months pa lang, nilalagyan ko siya ng ice, ganito, guys. So ayan, so nung nagsugat dito, parang 1 month ata siya naging ko. Basta ang tagal siya kumari, ganito ha. Kumari ngayon, na siya kumari ha. Ngayon, araw, nilagyan ko siya ng ice. So parang 2 hours or 3 hours pa kasi siya maging okay, pero hindi naman yung okay na na-pure na. So parang nag-ano lang siya ang sugat kasi nilagyan ko siya ng ice. So ayan,
kung minsan nakakatulog na lang ako, sobrang hapdi, ang sakit, ganyan. So, hindi naman siya, nakakatulog ako yung ano na siya, hindi na masyadong masakit, pero meron pang masakit. So, doon na kasi syempre, hindi din siya madali, diba? May ano kasi sugat dito, so nilalagyan ko siya ng ice. O hindi ko rin masasabi na okay na siya. Kasi nga, pagka bukas or araw, meron na naman siya. So, suffer ka na naman, diba? Lalagyan mo na naman ng ice. O, diba? So, hindi ko masabi na siguro, awan pa ata na nag-okay yun. Hindi kasi hindi siya madaling na maging okay. Babalikan naman siya, ganyan, sumasakit na naman siya, lagyan mo na namang ice, hindi ka naman medyo makatayo sa sobrang sakit, medyo sakit pa sa ngipin mo, di ba? Kasi nakastart na masakit yung ngipin ko 18 years old. Nagsimula na naman yung ngipin ko. So, i-compare ko siya. So, sobrang sakit pala ng ugat yan sa ngipin ko na konektado sa utak yung ngipin ko, di ba? Sobrang sakit talaga ng pansin. Kaya nasabi ko rin, although nag-define naman ako na sana maging okay na to kasi hindi ko na talaga kaya. So, galing sa sarili ko dito. Kasi sabi ko sa sarili ko na, sana maging okay na to, ganyan. Hindi pala talaga madali. Kasi ka sa, siyempre, ugat mo, di ba? So, ayun ko siya nilalagyan. Kapag sumasakit siya, lagyan ko naman siya ng ice. Sa araw, sakit na naman siya, lagyan ko naman siya ng ice. Agad yung suffering ko before. Sabi yung sakit. Kaya nasabi ko sa sarili ko, kaya natin palang ingatan. Kasi once pala na, maging sugat pala yung utak. Maging sugat pala yung kaugatan natin dito. Kasi konektado din siya sa utak na nalagyan dito lang siya. Sa likod ko siya yung konektado. Sobrang sakit pala talaga. So, yun yung mga suffering ko before. Hindi pa yan. Mga suffering pa tayo. So, first time ko itong sinabi sa aking vlog dito na, syempre, di naman kasi talaga maiwasan na ma-misunderstand tayo ng tao. So, nung elementary kasi ako, grade 4 ako noon, parang 6 ata kami eyewitness anang suspect kasi sinabihan kami na magnanakaw kami. So syempre, defense yourself. Kung alam mo naman na honest ka, hindi mo naman ginagawa yun, so depensahan mo rin yung sarili kasi minsan isa ka pala sa mga ganun, pero defense yourself din kasi nga kanang hindi mo naman yung ginawa, honest ka naman, di ba? So nung grade 4 kasi anim ata, 7. Isa kami sa mga sinabi na magnanakaw din kami. Pero alam namin sa sarili namin na hindi talaga kami. Pero doon sa 7 ata or 8 kami, may isa talaga na totoong nagnakaw. Pero nasali ako doon na hindi naman talaga ako may gawa. So syempre, defensahan ko ng sarili ko, sinabi na ko, ikaw, nung panahon na yun, anong ginagawa mo? Kasi isa din ako sa mga, noon, question nila. Nga, teacher namin yun, grade 4, kasi ninakawan siya ang pera kasi na yun para sa kanyang anak, na Christine Pagbinyag. So, ninakawan siya. Yung classmate lang din namin, pero syempre, isa privacy naman, hindi ko naman sinabi ko ng mga pangalan niya, or pangalan niya, di ba? So, wala naman akong binanggit. Kumbaga, lang naman ako na, I am one of those na sinabihan ako. Syempre, paano ko naman yung kalimutan, di ba? Kung ikaw, bata ka pa, sinabihan ka ng di ba? Isa ka sa magnanakaw, hindi mo ba makakalimutan mo ba yun? So, syempre, nakatatak na yun sa akin. Syempre, sinabihan ako. Ang time kasi na yun, afternoon, lunchtime, umuwi ako ng bahay. Tapos parang medyo umulan. Basta maliit lang yung patak ng ulan. Pag uwi ko, pagtapos ko ng lunch, uwi ako, sa bahay ako. Tapos bumalik ako ng school kasi bata tayo, mga hilig tayo sa mga laro ng 90s. So, syempre, naglalaro ako ng paglagay ko sa room ng bag ko, dumiretso agad ako ng malapit sa vlog pool kasi maraming mga naglalaro na bata. Tapos sumasali pa naman ako ng mga laro, di ba? Mahilig kasi ako ng ganun. So, syempre, pagbalik namin doon, so hindi ko expect na isa pala ako sa question na sobrang, tapos umulan na yun ng malakas. Tapos isa kami pinabasok sa CR. Isa ka ba sa mga nagnanakaw, ganyan na mga question. Pero kadalawa ako na i-question. Sabi ko hindi talaga ako may gawa. At honest ako sa sarili ko, ganyan. So, pinag-ano ko talaga na hindi talaga ako may gawa noon. Nung panahon na yun, nilagay ko lang ang bag ko na yun. Tapos umalis na ako, naglaro na ako, yun lang. Kasi yun, isa pala ako sa mga na ganun, di ba? So, hindi lang yan, guys. Siyempre, isa din ako sa yun rin, suspect. Kasi nagnanakaw daw ako, pero wala naman silang pipiliin siya. Kaya at least naging totoo ka sa sarili mo. Nalaman naman na hindi ikaw. Kasi at least, honest ka, yun yung pinakamahalaga na i-anong sa sarili mo na maging honest ka sa lahat ng bagay. So yung panahon na yun kasi is, alam ko naman kasi na masakit yung sinabihan ka ng magnanakaw. Kasi bata ka yan, ano yung samantalang or sa'yo mga iniisip. Kasi bata ka pa lang noon. Bata pala ako noon. So, syempre, nung panahon na yun, sinabihan ako na, ano daw ako, magnanakaw. Ang sobrang sakit sa akin na, teacher ko yung nag-question ha, wala lang sa akin yung sakit pero naaalala ko yun. Walang sakit pero naalala ko kasi isa ka sa mga pinanong ka lang naman, diba? Ang masakit pala sa akin na, ang relatives mo na pala, ang nagsabi sa iyo na, ninakaw ba yun? Ganyan. Alam ko naman kasi na matagal na yun pero naalala ko pa rin pala siya. Kasi nga, nung panahon grabe yung crying era ko noon. Kasi syempre, isa ka sa mga tinanong na, ano ka, pero, syempre, honest lagi ako sa sarili ko. Kasi syempre, walang makanong sa honest ka sa sarili mo. Sabi ko na hindi ako ganun, hindi ako nangyayako kasi mas masakit pala kapag relatives mo ang tapos yung ibang tao okay lang sa akin pero mas masakit din pala sa akin yung relatives na nagsasabi sa iyo na ninakaw mo ba to, ninakaw mo yan. So syempre mas doon nasasabi ko sa sarili ko na masakit rin pala kapag relatives mo nagsabi sa'yo kumpara sa teacher mo lang yun ganyan kasi hindi naman kami magkadugo. So syempre sobrang sakit ng panahon, grabe yung iyak ko, nakita ng ate ko ng panganay ko siya, naniniwala ako kay Ruby na hindi niya yun ninanakaw, diba? Yung ate ko tiwala siya sa akin, syempre sobrang ko kasi syempre ate ko yun siya ang nagpalaki sa akin, siya tiwala siya sa akin na hindi ko talaga yung ninakaw at ako alis ako sa sarili ko. Tapos yung ate ko kasi na panahon so, yung ate ko kasi na panahon na yun hindi naman talaga ako umiyak. Para lang ako umiyak pero sinabi ko sa vlog ko na hindi ako mahinang nilalang para ipakita na umiyak ako. Para lang ako umiyak. Pero hindi naman talaga ako tumulo talaga. Para lang pag sinabi ko yung words parang feeling na umiyak na siya. Pero hindi naman ako kasi baka sabi tayo mahinang nilalang. Kasi nung panahon na yun, sabi natin ko na ano siya sa akin, naawa siya. Sabi na yung iyak ko, hindi talaga ako nagnakaw yun. Tapos sabi hindi na lang nila ninakaw yan. Kasi naniniwala ko na hindi mo nanakaw ang kapatid ko. Ganyan.
naawa sa ate sa akin, kay grabe yung iyak ko, parang na-feel ko sa sarili ko na na-down ulit. At parang ganun yung pakiramdam mo ba, na na-down ka. Kasi syempre, sinabihan ka ganung bagay, tapos relatives mo pa talaga, di ba? Sobrang sakit nun para sa akin. Syempre, nalaman naman talaga nung hindi ako. Basta at least, honest sa sarili mo. Wala kang ano, di ba? So, yun yung importante. Nalaman naman na hindi ako, ganyan. Pero grabe talaga yung epekto. Kasi bata rin ako, may damdamin ako, meron din ako pag-iisip. So, ayan. So, i-share ko to kasi nga, syempre, sa part of my kabataan. So, syempre, kapag tinitingnan ko yung sarili ko ngayon, nung bata ako, naawa rin ako sa kanya. Naawa ko sa sarili ko nung bata ako, na sinasabihan ka na ganyan, kahit hindi naman totoo. So, syempre, makikita ko yung sarili ko, naawa rin ako, di ba? Syempre, bata lang yan, di ba? So, alam ko, nung bata ko, alam ko rin yung honest ka sa sarili mo, kasi nakakaintindi rin ako na kailangan mo maging honest ka, ganyan. So, ayun lang. Thank you so much for watching this vlog. Hope to see you in the next vlog, and thank you for watching this vlog. See you sa next vlog. Bye!